kamusta? Okay lang, puyat. Puyat. Controversial yung game kagabi. Oy. Controversial. Ingat na naman ako. Magaling kita. Oy, hindi naman, no? Hindi. Magic. Boss Joey! Hindi tinamaan, ha? Referee. Two words, Game 7. Kalimutan na yung Game 6. Wala na yun. Tapos na yun. Game 7 na pag-usapan natin. Oo. At, Ano na to? May the best team talaga win. yan. At si Snow Badwa, nanonood. Pati rin sa Baguio, nanonood. Ang sarap ng kanyang panonood ng Game 6. Pero bigla raw uminit dahil sa tindi ng laro. O, ganun. Oo, Na-excite na-feel din niya. si Snow. Oo, na-feel niya yung heat. Kaya, naku, marami tayong laman ngayon, mga kaibigan. Siyempre, pag-usapan natin yan, yung Game 7, ang PBA Semis, at marami pang iba dito sa ating programa. Kaya, diretso na po tayo. Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ng Pebrero, taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya't mapahinebra man o sanmig o rain or shine fan, samahan nyo kami sa susunod na isang oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Sa ngalan po ng aking kumparing si Snow Badwa. Ako po si Dennis Principe. Sa amin, kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At ito ang inyong tunay na kakampi, ang PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Ilang cycling observers sa fans naniniwalang magkikiraan sina John Mark Galedo at Peter Poli para sa titulo ng Ronda Pilipinas International 2014. Training camp ng Team Pacquiao para sa rematch kontra Timothy Bradley. Opisyal lang bubuksan anumang oras. Do or Die Game 7 na ipuwersa ng Barangay Ginebra San Miguel kontra San Mig Coffee Mix final ng PBA Philippine Cup. Top tonight tennister Marian Capadosa sa sala sa dibdibang training para sa nalalapit na pagsabak sa WTA Tour. At Indiana Pacers, muling inuko pa ang solo leadership sa regular season ng National Basketball Association o NBA. yan ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita narito na. Sa multi-stage cycling, tiyak na lalong uusok ang lansangan sa natitirang 5 stages ng Ronda Pilipinas International 2014. Ito'y dahil sa inaasahang girian para sa titulo ni current overall leader John Mark Galedo ng 7-Eleven by Road Bike Philippines at third running Peter Puli ng Infinite Singha. Ang kabuang detalye ay atid ng aming kasamang si Snow Badwa mula sa Baguio City. Naniniwala ang ilang cycling observers na hindi pa safe ang kalamangan ni overall leader John Mark Galedo sa Ronda Pilipinas International 2014 dahil sa bantang daladala ni French rival Peter Poli na isang kilalang climber. Sa katunayan, sa Dagupan City to Baguio City Stage 9, halos 2 minuto ang kinain ni Poli sa bentahe ni Galedo na isa ring matibay na siklista pagdating sa mga akyating ruta. Dito ka na masasabi mo sa karera, mas excited ka? Yes, mas exciting ngayon, especially na napaka-crucial na itong mga darating na stages and of course, Filipinos versus international riders. Would hinder his chances of, winning the general classification? Yeah, his team is only 3 guys, so yeah, that's not in his not good for him. But yeah, he's the strongest rider in the hills. He showed that yesterday. So I think in stage 11 he will take some time back, maybe enough to take the lead, and then yeah. Samantala, naniniwala naman si longtime UCI Commissar Mickey Robb na may nakapakete pa ring excitement sa natitirang 5 stages ng 16-day Bike Fest. I think yesterday was a very good indicator of how it's going to pan out. But there are many guys in contention. The race is not over by a long shot. But yesterday showed who the strong riders are. And I think there's a lot of exciting racing still. Bukas ay itatampok ang Baguio City Criterium Stage 10 kung saan pepedal ang mga siklista sa palibot ng pamosong Burnham Park sa habang 88.1 kilometers. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Baguio City. Sa boxing, handang-handa na si Manny Pacquiao para sa pagsabak sa dibdibang training camp anumang oras.
Nauna nang nagsagawa ng cross-training sa pamamagitan ng regular na paglalaro ng basketball. 4 na linggo mamamalagi si Pacquiao sa sariling gym sa General Santos City bago siya lumipat ng ensayo sa Wildcard Gym ni Trainer Freddie Roach sa Los Angeles, California. Ito ay para sa rematch kontra WBO welterweight champion Timothy Bradley sa April 13. Para sa detalye, narito pong muli si Snow Badwa. Anumang oras ay maaaring magbukas na ang training camp ng Team Pacquiao para sa rematch kontra Timothy Bradley. Ayon kay Team Pacquiao Chief of Staff Haplas Fernandez, desidido si Pacman na magbanat ng buto dahil batid umano ng Sarangani Congressman kung gaano kahalaga ang susunod na laban. Mga match 5 hours, no? Kung anong training namin nakaraan, yan, dagdagan pa niya. Maaaring sa General Santos City umano gugulin ni Pacquiao ang unang 4 na linggo ng ensayo bago tumulak patungong Wildcard Gym sa Los Angeles, California para sa mas extensive na training at sparring sessions. Dito kami dyan bukas. Umpisa na kami bukas din. Ang ikalawang matchup kontra Bradley ay kritikal para kay Pacquiao dahil dito nakasalalay kung may pag-asa pang matuloy ang pinakaabangang pound-for-pound showdown nila ni American rival Floyd Mayweather Jr. Para sa PTV Sports, Snow Badwa, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa basketball. Nasagad sa Game 7 ang PBA Philippine Cup Best of 7 Semi-Final Series ng sister team San Mig Coffee Mixers at Barangay Ginebra San Miguel. Napag-iwanan ng isang game, nagrehistro ang Ginebra ng 94-91 behind win kontra San Mig Coffee sa Game 6 kagabi upang maipwersa nila ang do-or-die match. At narito ang aking report. Magkakaroon ng do-or-die game ang semi-final duel sa pagitan ng San Mig Super Coffee Mixers at Barangay Ginebra San Miguel ng kasalukuyang PBA Philippine Cup. Lunes ng gabi sa Araneta Coliseum, pinataob ng Gin Kings ang Mixers 94-91 upang itabla ang kanilang Final Four Series 3-3. Ibinuhos ni Ginebra superstar Mark Caguiwa ang 14 sa kanyang kabuang game-high 21 points sa second half upang ihatid ang crowd darling sinasabing panalo. Double-double performance ang naiambag ni rookie center Greg Slaughter na kumamada ng 20 points at 11 rebounds. Bumawi naman sa kanyang forgettable Game 5 performance si point guard L.A. Tenorio nang magambag ito ng 16 points sa isang laro na nasaksihan mismo ng tinaguriang living legend ng Philippine basketball, Ginebra playing coach Robert Jaworski. And I asked the players also na tulungan din ako to para makabawi din na manalo kami. Manalo lang kami, malaking tulong na para sa akin yun. And they responded. That's why I want to thank all my teammates, the coaching staff, lahat ng mga tumulong sa akin na i-lift yung moral ko kasi nakita talaga nila na sobrang down ako last time. Tiwala naman si Ginebra coach Ato Agustina ang ganitong kalidad na laro ang makakatulong sa kanila para umabante sa finals. Kailangan na namin ibigay lahat. And sabi ko nga kanina before the start of the game, don't save your energy. Marami tayong player, pagpagod kayo, papalitan namin kayo, and then babalik kayo sa game. Just trust each other. Kailangan team effort, teamwork. Yun ang kailangan natin. Ang Game 7 knockout encounter sa pagitan ng Ginebra at San Mig ay magaganap Miyerkules ng gabi sa Araneta Coliseum. Naghihintay lamang ang rain or shine kung sino ang kanilang makakalaban sa finals na magsisimula naman sa darating na Biyernes. Koturuman ang tatanungin, malaking bagay para sa Gilas, Pilipinas, ang pagpartisipa sa FIBA World Cup sa Spain. Ito ay dahil sa exposure na makakuha ng PBA back team sa 16-day Cage Fest, kung saan makatapat nila sa group preliminaries ang mga bigating karibal na Argentina, Croatia, Greece, Puerto Rico at Senegal. May report si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Naniniwala si former national coach Raiko Toroman na malaki ang maitutulong ng FIBA World Cup stint sa Gilas Pilipinas national team. Ayon sa Pioneer Gilas mentor, hindi man magawang pumasok sa knockout stage, tiyak na magagamit naman ng Philippine Five sa iba pang international meet ang makukuhang experience sa World Championships.
For me, the most important thing is to get some experience and toughness for the FIBA Asia 2015. Naniniwala rin ang 57-year-old Serbian national na mahahasa ng husto ang talento ng mga Pinoy dribblers sa World Championships. Lalo pat kasama nila sa Group B ang mga bigating karibal na Argentina, Greece, Croatia, Puerto Rico at Senegal. To be competitive with everybody, try to be competitive with everybody, I think, to put some pressure. Ang August 30 to September 14 FIBA World Cup ay kongregasyon ng 24 na mga bigating bansa sa larangan ng basketball. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Punta naman tayo sa world basketball scene sa NBA. Nakabalik agad sa winning form ang Indiana Pacers, isang araw matapos na lumusap ng heartbreaking loss sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Panguna ni Lipat tayo sa local sports scene sa football. Excited na si newly appointed head coach Thomas Dooley na makasama sa ensayo at aktwal na laro ang mga miyembro ng Philippine Astros football team. Unang uupo ang German-American mentor sa bench ng Philippine 11 sa friendly game kontra Malaysian counterpart sa susunod na buwan. May report si Ms. Cristabel De Leon. Back to the basics ang dapat ipatupad sa Philippine Azcals para mas mapalakas ang team. Ito ang paniniwala ni newly appointed national coach Thomas Dooley na nagsabing team chemistry ang susi tungo sa tagumpay. Tactically, that playing as a team, this is something that I want to implement. That everybody knows what my role is in a certain situation, where my position is. Playing left, for example, playing left back. You don't have to go on the right side. So this is the big thing. But just the tactical part of it, to understand where we need to be and what kind of situation, how do we press, how do we playing out of the back. Those are the things that we work on. Samantala, hindi naman naiwasan ni Dooley na humanga kay midfielder Stefan Schrock, gayon din sa talento ng iba pang mga miyembro ng Philippine 11. Very good view of the game and skills and stuff. Obviously, Stefan Schrock is one of the best players that we have. He will be somebody who, in Germany, we say light wolf. He knows what that means. That he can be the leader of the team or one of the leaders. We can have 2, 3 just pushing everybody and let them know what's going on. So this is definitely one of the players. But there are more players, there are good players who can step up and carry the team. Si Dooley ay unang uupo sa bench ng Philippine Azcals sa friendly match kontra host Malaysia sa 1 ng Marso. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa tennis, sasalang sa 6 na buwang training camp sa Kim Clijsters Tennis Academy sa Belgium, si top Pinay netter Marian Cappadocia. Ito'y bilang paghahanda para sa nalabak niya sa WTA Tour. Katandem si Clarice Patrimonio, si Cappadocia ay sariwa mula sa runner-up finish overall sa Group 2 ng Asia Oceania Cup sa Kazakhstan, kung saan yumukod sila sa eventual champion Hong Kong. Bubuksan ni Cappadocia ang kanyang training camp sa Belgium sa Abril at ito ay magwawakas sa Setyembre. Po, kasi first time namin mag-second place and then yung laban namin sa Hong Kong parang maganda. So, masaya. Samantala, bagamat isa-isang dinodome na ang lahat ng mga local competitions na kanilang nilalahukan, hindi pa rin kontento dito ang National University Bulldogs Pep Squad. Kaya naman plano ng Chika Bernabe Mentor Team na sumubok ng kapalaran sa international bidding scene. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Ibinaling na ng National University Bulldogs Pep Squad ang atensyon sa international stage ilang araw matapos na umukit sila ng bagong record sa NCR qualifier ng National Cheerleading Championships. Umani ng kahangahangang 340 points ang Sampaloc Manila-based Star Flyers upang higitan ng 16 points ng sariling pamantayan ng kanilang naitala noong isang taon. Kung mabibigyan kami ng chance na mag-level up pa ng competition like sa outside the country, why not? Yan, nagpe-prepare kami sa mas malaking competition. Samantala,
Naniniwala naman si veteran cheerleading judge Paula Nunag na may kakayahan ng Bulldogs Pep Squad na makipagsabayan sa mga top foreign rivals. Ayon kay Nunag, ipagpatuloy lamang ng tropa ni Bernabe ang pagpupursige sa ensayo ay hindi malayong umukit sila ng pangalan sa international cheerleading scene. Shows rin na talagang medyo malakas yung team talaga ngayon, no? If you're talking about yung sa international stage, of course, sari-sari kasi yung mga skills din sa abroad, diba? Depende kung sino yung mga kalaban nila. Pero syempre, meron din silang, kumbaga, meron din silang weight. Meron din, parang kumbaga, people will look and, diba, take notice of NU if and when they compete internationally. Sa ngayon ay naghahanda ang NU Pep Squad para sa kanyang title defense sa National Cheerleading Championships, gayon din sa UAAP Cheer Dance Competitions. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Ang galing ng NU. Oo, wala ka ba naalala? Oo naman. Nakita mo ko doon? Ano ka ba? Feeling cheer dancer. Oo, dahil one of your, ano yan, di ba? Topics sa iyong segment na napag-usapan. Oo, nakakaba pala pag hinahagis ka talaga. Ano feeling? Para ako nasa roller coaster. Talaga. Pero yung was it crossing your mind that time na pwede kang... Mahulog, yes. All the time. Yun ang pinakamahirap. Oo, magsistep pa lang ako, parang ayoko na. Ayan. Di bale dito, no? Alaga ka naman eh. Yun. Okay, so marami po tayong pag-uusapan mga kaibigan at maganda rito, tayo naman ang mag-uusap via our text, Twitter, email, Facebook, email sa ating iSports segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Nikki Scott of the De La Salle Lady Booters and Lady Archers. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this Thursday. At nagbabalik ang PTV Sports. Welcome, Ms. Cristabel De Leon. Yes, hello. Good afternoon. Hindi halatang nagmadali tayo. Oo nga. Parang kanina lang 5 seconds ago. Oo. Kwento-kwento pa. Restart natin ito. Oo. At dahil dyan, kamusta naman? Kumusta na, Bel? Mabuti. Parang kahapon lang magkakasama. Kumusta na si Dooley? Dooley, okay naman siya. Hinahangaan niya si Shrock at yun nga, back to basics ang peg niya ngayon. Bakit? Sabi niya, di ba, it doesn't have to be complex daw. The training should be simple. You have to perfect the basics. Correct. Kaya lang dapat yung mga players regular nag-ensayo. Yes, yun nga eh. Kaya nga, bigyan na emphasis ng team chemistry. Kaso, paano nga natin gagawin yun kung 50-50, ay 50 local players, 50 foreign. Yes. So, medyo mahirap yun nga, paano gagawin ng PFF ngayon na to bring them together on a more regular basis. Tsaka from other teams din sila kasi, diba? Showbiz. Ano? Diba sabi nga ni Michael Vice, one of the best quotes na narinig ko. Every day, I see my players there at the billboard. Yes. And doon lang daw sa billboard na doon nakikita. Hindi nakikita instead of pitch. Oo. Diba? So, I think, is Thomas Dooley stricter in terms of trainings? We'll see. Feeling ko hindi. Parang, kumpara, yung aura, kung titingnan yung aura, si Michael Vice talagang stiff. Ganun siya. Pero ito, mas friendly eh. Mas friendly. Oo. Talagang mas approachable. Oo. Kinakausap niya talaga kami. He took time to talk to everybody. So, we'll see. Tingnan natin. Baka maiba naman sa pitch, di ba? Si Michael Vice mabait na. Mabait din siya, oo. Ano Pero at first, medyo... brutal siya. Hindi siya plastic. Kasi one time, nung meron kaming guesting no na, siya yung guest namin. I remember one of their players, on cam, sinabihan niya na, you better shape up. You're very good. But you're always... But I think with them naman, wala lang yun eh. Diba? They don't intend anything Pero ito, meron akong forward. May tinanong ako kay Coach Thomas, sabi ko sa kanya, so ano gagamitin mo medium of instruction? Kasi narinig ko na si Coach Michael, nagjo-German daw. Minsan, in front of the players kaya medyo may iba nahihirapan. Sabi ni Coach Thomas, well, English. Because I'm good in and most of my players are good in English. So, English daw. Okay, sige. Ayan. Dahil we're back and we're online. Let's start. Oo. Paano tayo makakapag-send, makakasali sa ating kwentuhan ngayong hapon? Take it away. Paano? Okay, sige.
I-like lang kami sa facebook.com/PTV4Sports. Don't forget that. Or follow us on twitter.com/PTV4Sports or at Snowbadwa. Pwede rin nyo kaming i-email ptvsports@mail.ptv.ph. You can also text us by typing in radio space SR space your name and message. Send to 2311 for Globe and Touch Mobile 350 for Smart Talk and Text and Sun users. Yun. And Tita Bri, Tita Karen, nanonood yan sa Seramonte. Yun, hello po. Tsaka my wife, Queenie, I love you. Nanonood din. Hello Siyempre, there. Yun. Hello, Baby Z. Yes, Kay oh, Quizzy. Baby Z yan. Zoe. And So, Zoe. si Mami Base. Yeah. Okay, ano? Okay. Basta tayo? Sige. Basta tayo. Go, Meg. Take it away. Parang Ano nangyari? Anong lumalabas? Hindi, iyan mo lang. Allow now. Now. Sige. Okay. Yun. Allow now. May Allow trust ng din. allow. Sige, allow na allow. Okay. Ano ba yan? Sige. Okay, pwede niyang ibaba dito. Ano eh? Sige. Okay. Tayo Sige. dyan. Kaya natin to. Sige. Keep those messages Itong antivirus na coming in. parang virus eh. Oo nga eh. Itong cellphone ko. Ayan! Ayan, nakalusot. Game. Sabi ni Jason Roma Rubio, Sir Dennis at gandang Nicole at Meg, Yun, palagay ninyo po ba, Sige. mas advantage po ba ang Hinebra sa San Mig? Pakibate ang Rubio family. Nanonood po ako now. Thanks. Hello, Rubio family. Mas may advantage ba daw ang Hinebra? Well, basic basketball, may advantage ang Hinebra kasi mas meron silang dependable na malalaki. Di ba? Now, ang San Mig kasi more on yung mga guards nila. So, Ang maganda rin sa San Mig, speed nila. speed, scoring, and experience. And experience. Doon sila lama. Kasi yung big men ng Hinebra, sinasabi ng strength nila, no? Japet Slaughter. Aguilar, Greg Slaughter, tsaka si JRS. Masyadong playoff experience eh. Wala pa. Although si Japet, syempre merong international experience. Si But Slaughter first. Pero okay na rin si Slaughter kasi, di ba? But the whole San Mig lineup, except for Justin Melton and si Isaac Holstein, yun lang ang walang championship experience. But Justin Melton, kahit na walang experience, nakakita mo naman. Oo naman. Ha? High jumper. Oo, Scorer. harap-harapan, Mark Kagiwa. Runner. Bastos. Di ba? Di ba Phil-Am si Ha? Phil-Am ba si Melton? Hindi, actually, kasi, Inglesero. Hindi niya kilala siguro. Technically, hindi siya Phil-Am. Ano siya? Kasi pinanganak siya sa Pampanga. Pampanga. Oo. Pero lumaki sa ibang bansa. Tapos, after a few years ata, nag-migrate na sa US. Parang si Jason Castro. Yung father niya is William, di ba? Yes, American. Jason William. Di ba? Tapos, yun nga, ako, nangyayari sa kanila. But si Jason Castro, dito pinanganak. So, hindi siya Phil-Am talaga, per se. Yung genes niya, yung parents niya. Ay, talagang tunay. Pero, yun nga, since dito pinanganak, si Justin Melton dito pinanganak. Kaya, yung bilang, yung sa PBA at least, yung consideration na, kasi di ba sa bawat team merong limit na Phil-Am eh. So, pag nagkabilangan sa San Mig, hindi mabibilang si Justin Melton as one of their Phil-Ams. I see, ayan. Kaliwanagan din. Si Snow Phil-Am. Oo nga. Hindi, European daw siya, di ba? French. Hindi, alam ko na yung Phil-Am na yan. Hindi. Meron pa iba. Sige, basa. Okay. Sige. From Argel Kilnet. Good PM, beautiful girls ng PTV Sports at Gwapong Dennis. Ask ko lang po kung may trade po ngayon at update naman sa Global Port. Thanks and more power. Trades. Trades wala pa. Pero Global Port, Nagpapalakas. 1 week na sila halos with Coach Pido Harencio. Nag-text kay Coach Pido kahapon. Na wala pang import. Yes, binigay na. Diba? Hindi mo pa sinabi kahapon kung sino ang source. Alin? Pido Hindi, siya naman Siya naman talaga. tinagsabi. Okay. Sige. Ang masaklab doon, tinext si Coach Pido Harencio, Coach, may import na kayo? Reply niya, wala pa po. Wala. As plain as that. Wala pa po. Wala pa po. Okay. Magalang si Coach. Okay. Sige. Tingnan Ano yan, natin text? na text. Sige. Sa bandang... Ito. From Larry A. ng National Highway Makabling, Santa Rosa City. Hi, Dennis, Larry balita. Cal, nanalo sa akin ng ticket yan, alam ko eh. Bongga. Share naman ng diba? ticket. Pare ko, Larry Cal? Oo. Meron na ba silang import sa SM Beer. San Miguel?
Wala pa. Yan yung Petron. Na ngayon, tingnan natin ang ating mahiwagang basic cellphone. Basic cellphone. Nung binili ko ay... Gintong basic cellphone. Binili ko ay 12,000. Ngayon, kahit libre. Hindi na So, nakawin. ibig sabihin, matagal na yan. Ito? Yan ay, hindi na ako magsasabi kung kailan pa yan, pero Express naaalala ko Music. yan. Yan pa yung phone ng kapatid ko nung high school siya. Ano na siya ngayon? Okay, sige. Matanda sa'yo? Hindi, mas bata sa akin. Acceptable pa daw. Acceptable Pwede, ba? pwede. From Jello ng text, good day po, Sir Dennis, Miss Megan, Miss Cristabel. Sana ma-home court niyo sila Tigars, Salamagos, and Tubiera ng Arellano Volleyball Team. Dami may gusto Tatry ng natin volleyball, yan. no? Tatry natin. Sabihin natin Sa kay Miss home court? Nicole Ramos. Sige, Pag Miss home Nicole. court, no? Volleyball Okay. team naman. Oh, sige. Sige, Next. sige. From Mar Madolid, good PM. Ask ko lang po kung may PBA All-Stars Meron. ba? At bakit William si Castro sa Gilas? Ayan. Pakibati lang po dito sa Barangay Casoroy, San Julian, Eastern Samar. Parang sa tatandaan passport ko yung yan, di sagutin ba? Passport. Oo. Oo. It is Actually, hindi siya Williams. William. William. Without Walang an S. si William. Kasi sa Gilas nila, yung birth certificate, kumbaga yung passport. Yes. Kung ano yung legal name mo. Sa ano yun? Sa FIBA. FIBA rule yun. Oo. Pero dito kasi, he opted to use Castro. Oo. Mas Kasi Pinoy ang ma- pangalan. Yes. Tapos, yung PBA All-Star Week, April 4, 5, 6, All-Star Weekend. Ayun. Sa may MOA Arena, yung PBA All-Star Game natin. Yes. Ano na, nagkakabotohan na ngayon. Kung sino yung Hindi mga- mo po ninyo alam. Sa website po ng PBA, pba.ph, punta lang po kayo roon at doon, yung mga favorite players po ninyo na gusto nyo makakita sa All-Star Weekend. I-vote na nila. Pwede na. Para Yun, pwede makasama. na. Oo. Okay. Okay, next. Sige, update naman daw sa Rondo Pilipinas. Paolo Ponciano, who's wearing the colored jerseys as of today? As of today, break tayo ngayon. The second and last break ng Rondo Pilipinas. Ang red jersey wearer ay si Mac Galedo ng 7-Eleven Philippines. And followed by, I think si Riemon Lapasa pa rin. Third is Peter Pooley of France. Viva la France. Yun. At bukas yung stage 10, Baguio to Baguio Criterium. Ayan. Sa Sports Radio 918, live na live po ninyo mapapakinggan ang Pedal by Pedal account nila SR1, Ricap Santos, SR2, Snowbadwa, SR3, Judith Karingal, SR4, DJ Bobby Odulio, at ako ang anchor. Yun. Ayan. Speaking of DJ Bobby Odulio, hello sa iyo, DJ Christine Fernandez. Ay. Hello. Benji Castro, Cecil Kimlat, Ann Camaviñas. Makakasama natin Judith sa... Karingal. Miss Judith Karingal, si SR3. Makakasama natin sa may Master Control, sina Roslyn Villapando, si Doy Clavicilla, at saka si Nida Erskine Soriano. Mike Cervantes. Full cast, Milo Jonela. Okay. Okay. Ito. Sige. Sabi ni next. JV, may chance ba na magharap ang Oklahoma City at saka Indiana sa finals? I think so. Top sila sa remember? kanilang conference. Before the start of the season, di ba, sabi ko, Indiana. Oo, malakas. sabi mo malakas. Tapos sabi ko, Lakers, hindi papasok. Ang dami nagalit sa akin. May nag-text, sa isang show. Suntukan na lang daw. Forecast lang naman. Anyari. Pero pwede, Ano yung no? Lakers, di ba? Layo. Oo, Diba? tama. Ano pa yun? Pwede, di ba? Indiana, Oklahoma. May chance talaga. Indiana, tingin ko all the way. Finals. Pero sa Feeling ko rin championship, Oklahoma pwede. Oklahoma, ang hina kasi ng West kumpara sa East. Oo, lahat sila. Pero pwede, Oklahoma. Pwede Kaya rin lang, San Antonio. If you notice, yung winning streak ng Oklahoma, puro 30 plus points si Kevin Durant. Kevin Durant. I think the last time nag-41. Ayun. Kung isipin mo, okay yan, galing. 30 plus, 12 straight games. Pero isipin mo rin, ano yun, parang wala mo na ako support. Si Kevin Durant. Paano pagka yung playoffs na, no? 7-game series, ang bawat kilos ng player napapag-aralan na. Like what happened ngayon sa Ginebra
Sanmig, si Japet. Basang-basa na. Nababasa, di ba? So yung adjustment napakahirap for Japet. Kasi yung elimination, ang ganda na pinapakita niya. Kasi nga, every game, di ba, hindi lahat nakatutok sa kanya. Oo. For a particular game lang. Ang dami pang kasali eh. Ngayon, diba? concentrated. Ngayon, isa na lang. Diba? Kaya nangyayari, kita ko, tinutulak lang siya ni na Ping Grace, ni na nung elimination, seldom used pa to si Rafi Rivas, pero dito gamit na gamit. Ang purpose lang talaga is ma-box out si Japet. Oo. Which is effective naman sila. Yun, okay, next. Facebook. From Weljo Katoliko, Poging Prinsipe. Amen. At magandang girl na kasama mo dyan. Ask ko lang po kung may trade sa Alaska. Totoo ba ang trade Baguio to Lutz? Kahapon pa to, ha? Hindi, di ba? Pakibati daw ang anak niya si Warren James. Thank you for your show. Yan, salamat. Weljo? It ain't true. Sabi ni Stobato, di ba? Hindi daw. Bro, hindi totoo eh. Parang galit pa eh. With passion. Di ba, tinext na? Anong trade? Pare, Lutz Baguio, trade. Totoo ba? Parang nakahiga siya eh. Napabalikwas. Yung reply niya sa atin. Sige, isa pa. Hanging question tayo. Hanging question. Magkano po ang ticket sa finals ng iba't ibang classes or boxes? Sabati si Joseph Crisostomo from, Joseph. Ano yan? Sa PBA. Sige, we'll find out. Alam ko lang yun eh. Sige. Pero wala na, boost na. Wala kayong masa, scalper. Mas mahal doon. Okay. Sige po. We'll take a quick break. And when we continue ang ating balitaktakan sa ating iSports segment dito lamang sa PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Huwag nang ibilit. Huwag nang ibilit. Sige, mabasa pa. Okay, More sige. questions. May tinatanong ni Berhel, kung Hinebra ba daw tayo, ipapalit ba daw natin si Ellis kay Melton? Melton kay Ellis. Hindi siguro. Kung ako yung team manager, hindi. Kasi kailangan ko ba si Melton? Meron naman akong Tenorio na. Although kung titignan mo, Baroka and Melton, ganda ng tandem. So isip mo, parang pwedeng Tenorio, Melton. Pero meron pa akong JJ. Hindi ba... Pwede ako makipag-trade pero hindi si Ellis. Kasi mahina ako yung sa Hinebra, mahina ako yung 3 position. 2, maraming magagandang pangalan pero hindi consistent. Pero pwede na. Pero 3. Di ba LA and Kagiwa ba ang tandem ng Hinebra? Usually, LA Kagiwa, LA Ellis. Dati mas na-magnify ang LA Kagiwa. Ngayon parang... Hindi, dati Kagiwa Helterbrand. Fast and Furious. Tapos si JJ medyo... Hindi na Furious. Hindi na, siya ba si Fast or si Furious? Is he... medyo nag-ano na. 37 na ata eh. No? Bata pa naman, 37. Pero hindi na kumbaga sa broadcast. At his prime. Hindi na kasi tulog kahapon, di ba? Ang ganda na laro niya. Biglang nakita coach. Di ba? Pero I think yung kahapon more of, yung kagabi more of yung talagang yung tindi ng game eh. Kaya, kasi si JJ, before the start of the conference, sinabi niya na first time, hindi naman first time, but after a long time, ngayon lang siya nag-ensayo ng walang shortcut. Ngayon lang siya nagpakondisyon ng walang shortcut. Pag sinabi ng trainer niya na, you do this, I'll do that. Gagawin talaga. Hindi pwede, hindi ka dati na, you do this, coach, pwede bang ganito? Pwede bang ganyan? Nagko-compromise. Oo. Ang ganda nung pinakita niya nun, nung pre-season. Talaga na. Alright. From Paolo Ponciano, pwede ba mag-join ang mga Filipino cyclists sa international competitions like Tour de France? Pwede pa. Tour de Langkawi. Hindi, sa Tour de France kasi, ang alam ko dyan, for you to qualify, team eh. Dapat team ang mag-qualify. So, ano ba mas mataas sa Continental? Hindi, yung Continental. Ano lang yun within Asia? Much lower yun. Okay. Yung, ang alam ko, for you to qualify sa Tour de France, yung team mo mag-qualify. You earn points rankings. Yes. As a whole, not just an individual cyclist. Kasi, pag may team ka na sa Tour de France, tawag nga tayo para sigurado. Pag may team ka na sa Tour de France,
pwede ka nang kumuha ng kahit na sinong cyclist. I see. Parang NBA, parang meron kang franchise. Oo. Pina-franchise. Sige nga. Yun. Confirm Pero, kaya natin kay sige. SR3, ba? Hindi, may number ka ba ni Rick Rodriguez? At bago hinahanap niyo yung Sige, number sige. from Para sigurado, para masagot Joseph natin. Maganda yan, dahil Crisostomo, cycling yun. ask ko lang ang fearless forecast nyo sa Game 7 ng BGSM at SMCM. Thanks po. Number 1 po kayo dito sa Bulacan. Uy, God salamat bless. po. Thank you. Bulacan. Bulacan. Charon. Bulacan. Parang kinachapina. So, fearless forecast daw natin sa Game 7. Ano yun? Fearless Well, ito na Sigurado ko, Game 7, will be ang mananalo exciting. dyan ay yung mga manonood. Yun. Pero alam niyo ba, na sinabi, meron, nagbitaw ng statement si Pingris na hindi nila papayagan makuha sa kanila. Ako, kung ganun, okay yung ginawa ni Pingris. Dapat ganun mga player. Oo. Bilip talaga yung confidence niya na, you know, this is our game. Hindi kami papayag. Di ba sabi niya? Di ba sabi niya, hindi kami It's our time to papayag shine. na makuha sa amin yan. Oo. Di ba? Dapat Parang ganun. gila spirit lang yan. At least alam mo na yung hunger nandun talaga. Tsaka all Filipino Okay, next. Basa pa. Sige. From Jai Chu. Sir Dennis, totoo po ba yung R.R. Garcia to Cliff Hodge trade? Saka si Evan Brock R.R. na po Garcia. ba ang import ng Global Port? Ano yun? R. Garcia for Hodge. Cliff Hodge. Wala tayong nababalitaan ganyan. Pero technically, pwede sila mag-trade dahil out na sila. Pero wala akong nababalitaan ganyan. Import ng Global Port, wala pa, di ba? Import ng Global Port right now, wala pa. Wala pa. Wala pa. Yun nga, si ano, di ba, katext natin si ano, si Coach Pido Arencio. Ay, meron ba tayong ano? Sige, basa muna. Kuha tayo ng connection dito. Sige. From a Rovi Torres, Sir Denise. Gusto nila Denise. Okay. Sa tingin niyo po, may foul sa last seconds nila Mark at James? Question mark. Dami. Sa tingin ko kasi wala kahit panoorin ko pa sa replay. Saang banda yung personal foul na natawag kay James Yap? Wala po eh. Exclamation. According to the replay, that was there a foul? Ako, ang masasabi ko dyan, wala nang dapat pag-usapan pa. Dahil tapos. Game 7 na tayo. Okay. Pero wala foul. Wala nang pag-usapan. Ako dapat talaga Tapos na siguro yun. i-push pag hindi sure sila i-replay and then decide. Hindi, during the yung game. replay kasi, mga possession lang yun eh. Doon yun eh. Okay. Ayun. Game 7 na tayo, mga kapatid. Sige Doon na nga. tayo. Move on na tayo. Move on. Move on, let's go to Game 7. Okay, Sir Dennis, ang dapat mo ng labanan ni Denver Cuello ay yung number 1 contender sa WBC 105-pound bago lumaban sa champ. Okay. Sino ba number 1 ng WBC? Alam mo, bago na yung champion ng ng WBC. Si Cordova ba yun? Kasi natalo na si Zhong. Paborito ni Snowball. From China. Oo, natalo na. Okay, si Zhong Zhao. I think na-knockout siya ng 5th round. Ayan. So, pwede, no? Yung number 1. Hello, Miss Judes. Sige, basa muna kayo. Alright, sige. From About Enric. lang, Tour de France. May nababalitaan po ba kayong trade sa Alaska? Kung paano makaka-qualify. Alaska, wala pa. Wala pa rin, oo. Actually, kasi kung magta-trade Teams, this diba? early Tsaka part of the... early part considering dahil wala pa yung March 7. Oo. Wala pa Parang rin. hindi. Tapatapusin muna natin yung Game pero more on 7. team. Oo. But I Kasi think individual. they're concentrating muna on yung import nila and how they will blend with the team. Yes. So far. Alright, sige. Ayun, From June Estabaya, good PM. Salamat sa ama ng barangay. Kinakausap niya ang mga anak niya. Good luck ni Yes. GK bukas. Oh, Oo yun. nga. Yun ang kumakalat yun. Very viral, no? Yung pag-visit ni Jaworski. And Oh, then nandun meron ako nga eh. inspiring, Picture. inspiring words of wisdom. Oo. Ibang boost talaga yung mabibigay sa'yo pagka nakita mo legend. Yes. Sabi nga ni, nandun ako nung halftime. Kasi nung palabas kami, sundan namin si Senator Jaworski. Nakita namin pumasok na Dugout? ng dugout. Isunod na rin kami. Na-videohan ko. Yung nga, sabi niya na, guys, I know you can do it.
But don't be too eager. Relax lang. Parang sinasabi niya, relax lang. Less mistake. Pag-relax. And I know that there are mistakes here and there, but you settle that tomorrow in practice. Ang galing, oh? Parang sinasabi niya na, panalo nyo to, yung problema nyo ngayon na nakikita nyo, wag nyong pag-usapan sa loob ng court. Oo. Kasi wala naman Bukas sa practice. Ibig sabihin, parang sinasabi niya na, panalo natin ngayon, bukas sa practice, isettle natin. Words of wisdom from, of O course, nagre-reklamo the legend. yung Sanmig. Bakit daw gano'n? Si Jaworski meron. Sino raw pupunta sa Sanmig para magganon? Sa Sanmig. Diba? Sino ba ang time ng Pure? Si Bossing daw, pupunta. Si Pingris. So, good bahay. Diba? Kaya sabi nila, hindi sila pwedeng di manalo kasi after those, words of wisdom, dapat dapat manalo sila. Boost na sila. Ang balita ko, bukas manonood din ata si Senator Jaworski. Bossing Big. Punta na. So, sino sa Sanmig? Malay mo, kasi di ba si Bossing nanonood naman? Ano mga games? Oo. Petron, wala pa raw import. Text na Wala pa nakuha rin. natin. At saka si Miss Jones, yun nga yung nabanggit natin about Tour de France. Ganun nga. Point system. Point system. Ayan. Okay. Okay, basa ba? Last two. From Christian, musta na 2 po ang minutes. injury ni Alain Maliksi? Pabati naman dito sa Norzagaray, Bulacan. Recovering Still recovering. and rehabilitating. And yun nga, sabi niya, third conference maglalaro si Alain Maliksi. Diba? Basa na. Mervin Kenneth Jamandri. Idols knows Sir Dennis, beautiful Meg, and sexy Nicole. Ask ko lang po sana kung wala na po bang pag-asa mapunta si Asi sa BGK this coming next conference. Thanks po and pabati po sa mga taga Meralco Village, Marilao, Chelsea, Pangmo. Well, for one, nag-signify ng interest ng Ginebra. Diba? So, nagkaroon sila ng interest. Although ngayon, nakuha nila si Slaughter, meron pang J.R. Reyes, but who knows? Kung hindi sila pumasok ngayon, baka mag-isip. Oo, Usually, napaka-kulang pa. Pag galing ka sa defeat, di ba, talo ka, hindi ka nag-qualify sa playoffs o sa championship, parati mong But, pag-usapan. I have Ano a kulang question. natin? Diba? Oo. Pero like, kunyari ngayon na nasa semifinals, do you think iisipin pa nilang galawin yung Hindi na ngayon team nila nila? pwede. Next conference na. Ayan. Okay, and inabot na rin tayo ng oras. Mga ladies, sa inyo pa salamat. Thank you to Street Couture para sa ating mga lovely shirts. Mr. Rudy yun ng Hookup Watches. TOP Restaurant Sir Richard Bondad. Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground. Sir Diselda C ng Ever Bilena. St. Luke's Medical Center. Dean Grace Pharmacy. Dr. MJ Torres ng Zen Institute. At saka Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, and My Jewelry. Okay, thank you to Mr. Amis Tumang of the Amazing Playground dyan sa Timog at sa Dermesthetic, and to My Dream Nail Spa dito sa Visayas. And also thank you to Jonathan Sampson for liking our post, and kita-kits ulit. Yan, and Mr. Rudy Yu, the man ng Macbeth. And si Ginoong Ronald Latre ng NLEX Road Warriors, and Josel De Guzman ng Globe Telecommunications, at yung kaibigan kong Ateneo Team Manager na si Epok Kimpo, at saka si Coach Bo Perasol. In the meantime, mga kaibigan, standby lang po kayo para sa news at 6 para po sa mga latest na balita. Samantala, sa ngalan po ni Stobado, ako si Dennis Principe, Cristabel De Leon, Meg Sioson. at ito ang PTV Sports. Maraming salamat. Bye-bye. Standby. News at 6.